Praise God, praise the Lord. Salamat sa Dios nga ning tatna ato na sab nga mapadayon ang ato nga Bible study dinhi sa programatang di Sovereign Grace Hour nga diin kini ato nga tulumanon mga igsoon sa ato nang napahibalo nga nilata sa ika-31 pasok na po sa 32 katuig na no karong bulan sa Nobyembre 2026 mag 32 years na po ta dinhi sa ato nga pagsibiyaw kana tungod sa grasya kaluoy sa Ginoo nga diin kamusab na himong katambayayong niya itong programa sa inyong mga pagampo o kamusab nga nagahatag niini financially aron makabayad ta monthly sa ato ang obligasyon nining maong radio station. Kumusta man mo? Ako ba hinaot na mo sa may palawas o labas na ang panalangin, grasya, bendisyon sa atong langit ng amahan sa gihapon manaa ka natong tanan. Welcome ning laing hugna sa atong Bible study. O ato nga makaigsuonan ring dapita sa Asunsyon din sa maong lugar Davao del Norte nga diin magpatigayo no og usa ka Thanksgiving service today karong yung adlaw no dinhi sa gayin Asunsyon Davao del Norte og itugot sa Ginoo makaabot ta din na no? Atong makiksundas dalisay panabo lato-lato dito mo makasakay ni Brother Nelson Loklok ha dahil Jima og mga kabanan og Brother Pandulo Mrs. din Pastor ibag sa bukang Mrs. no kita din Brother Lindon abot lang ta dito doon asa mata makita doon tagom or dito lang sa Asunsyon siguro then ugmang adlaw mga igsoon ang ato sab nga pahibalo no nga ang ato nga speaker dinhi sa tagong mission si atong gihangyo sa si Pastor Ranilo Iwag nga mo speak no then okay na po si Brother Romel. Salamat Brother Romel sa imuhang response nga kada second Sunday of the month ikaw mo ato sa Labon. Pastor Bagay sa first Sunday. Salamat Pastor Bagay padayong pagkatiban sa bulaton din sa Labon. Unya sa third Sunday si Brother Pandulo tong yun nga mo matugtagom. Then si Brother Timmy Ribalsap sa Labon. Ang kiblawan o ang tanwalang ato po ng iskidulan ay kalimot mga young people karong third Sunday inyong activity sa church o last Sunday sa karon sa bang last Sunday na to kuan pa di ay sa pizza 25 no last Sunday na to pizza 25 ning bulan sa Enero ang training na to sa atong mga men apil ang mga young people nga makalaki na nato aniha sa atong training ato ning tingwaon nga kada buwan doon natay last Sunday of the month afternoon doon natay himuon nga training aron nga mabansay-bansay gud mo sanglit na kadako ang buluhaton o kulang gyud kayo mga magwawali no. Sige, Pastor Jimmy, tugod sa Ginoo kita ta karong hapon dinha sa rather karong buntag no diya sa gayen unya maay kog maistorya po nato ang imuhang duha ka mga igsoon sa mga pastor no Pastor Jimmy Probadora. Sige, ato ta sa pagampo sa ba itong mga laing pahibalo mga igsoon karong karon na po nga sunod Sabado pizza 17 mo kalimot mga igsoon natanin na sa Lupon ila ni Pastor Ray Jaris tungod kay ang mga church no magpatigayon og sa Bible seminar mga listeners nato sa Davao Oriental no labi na sa mga taga Lupon mga pastors o mga mahiligon sa pulong sa Ginoo tambong mo ning ipatigayon nga Bible seminar kay libre man no libre atong merinda ni pastor no then libre sab siguro atong lunch ni Pastor Ray no aron nga ang mga maminaw maka-concentrate gyud paayo unya kung naay mga questions ato sa mga entertain January 17 sa 24 Lord willing sa kunong napahibalo nato din sila gumit o sa pizza 30 tali na sa
Makaling, no, sa 31 sa Boso, Mati City. Pagbalo pa Pastor Pandulo kung ang karon nga buntag, no, ang udto ang lubong sa Patayng Lawas Berduming dinhi sa Barakatan, Turil. Then sa Lunes, Pandulo makita man taron kung unsa ba Lunes ba ang lubong sa Patayng Lawas ni Tatay Marcelino, kinina ang dinhi sa Kalinan, no? Sige, pangalyo po ta. Oy, ay mitaron ta mo daan in advance para ugma sa ato nga boundary sa church ug diya sa mga lugar na mga Sovereign Grace Landmark Baptist Churches and Missions din na tambong mo sa ipatigayon nga mga pagsimba bisan pa sa atong mga missions, no? Magapray ta. Again, Father in heaven, mapasalamaton kami nga this time ang imong mga pulong, Lord, amo nasab nga matunan, mausahan, paghisgot, mahimot kaunta Ginoo mag-bless nini, even sa mga kabataan, bimboy si Samuel, nga Lord, this kabisayan, I pray, Father God, sa imong protection nga to kanila ug by Sunday ug makulisab sila Ginoo dabaw nga safe and sound. Bless Ginoo ang pamilya nga Basino sa ilang kasubo adlaw sa paglubong sa Patayng Lawas Berduming nga para ka mag-comfort kanila Ginoo maglig-on. Even Lord sa abo nga biyahe ngadto sa gayin karon nga sa iyong after this program, Lord, ubanan mo kami, Brother Nelson, Brother Lindon, bisan pa sa mga taga-tagom o kami sa Lord magbiyahe nga Ginoo imong ubanan ug bantayan, i-bless ang fellowship basta nun ang imong mga pulong Ginoo. O usab Lord, akong pagambok Brother Roldan tay tugot nimo na makatambong sila sa Brother Toto, Brother Mario Brantes o uban pang mga kaigsunan din ni sa Davao de Oro, Davao del Norte. Ikaw, Lord, mag-bless. Father, again, help us nga masabtan na mo yung mga truths. Bless mo ito kusang kapaminaw, even sila mga balatian, mag-extend ka sa imong healing hand. Pero kung ampo dahil, Lord, gahapon si Brother James Lubranco, birthday, padakan sa daghang pangkatuigan, o gusab karong adlaw, Brother Jeremiah Bansil, o gusab, Lord, sa kang Inday, Heather Angel Marimon, nga daghang pagkatuigan dugang mo Ginoo silang mga kinabuhi. Kaman lang mga minahal. Father, aman yung mga pasalamat ka rin mo pagpanugyan. Help us, Lord, again. Pasabtan mo yung mga truths. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung sino din his itong programang The Sovereign Grace Hour. Salamat sa iyong mga pagampuha o kamang padayang paminaw ni atong tulumanon. O sa di pa din yan, salamat kayo Pastor Gamilia o sa church din sa General Santos City sa inyong ipadalang tabang para sa atong radio ministry. Mosa po daya, no iprimo nang los din sa Glan o gabi sa pagailan ni Bongbong diha, no? O kaniyong tanan. Ato sab nga gikalipay nga din atong programa sa dinhi sa Cebu, ano, through DYKC nga maabot sa nagkadiyang dapit sa Kabisayan o Mindanao pa gani, no, maabot kining maong programa nato nga rin atong gipasalamatan ng Ginoo. Now atong nabiyaan magsuon gahapon or the other day kining mahitungod sa iglesia sa atong Ginoo Kristo. Usa sa mga importanteng subject maigsuon. Usa sa mga importante kayong hilisgutan dinis bala ang kasulatan. Kining katudlanan ni Ginoo Kristo mahitungod sa iglesia. Kaya ang uban ba dibi mo tuong ang Ginoo nagtukod daw og iglesia. Kaya tanang iglesia iyara na sa Ginoo. Butang higala dili na tinuod ha. Dili tinuod nga tanang kasimbahan nga napundar tinukod ni Kristo Jesus. Usa ra gyud ang gitukod sa tong Ginoo. Kay pag-ingon niya sa Matthew 16:18 nga I will build my church. Dili churches, church usa lang. Nga diin gikan sa usa ka iglesia mi daghan kini misanay kini ug hantod karong panahon na. Pero susama ra mga pagtulunan higala, no? Susama ra og mga teachings.
Now, usa sa mga makita na ito may isang nga marka sa Iglesia ng Ginoong Kristo mao nga kini doon na ni tukmang doktrina usa ni sa mga ilanan nga ang maong Iglesia iya ni Ginoong Kristo. Kana tungod kay nagtudlo kini og mga tukma or mga right doctrines. Kay si Kristo gud ang himo sa mga pagturunan. So di gyud na sayop higala, di gyud masayop ang Ginoo. Sama panalitan atong nahisgotan partly maigsoon nga gibilin ni Kristo sa iyang iglesia sa iyang kapanahonan nga doon na lamay usa ka matuod nga Dios. Dili daghang Dios higala usara. O dito sa daang tugon mo sabna ang giingon dito ni Moses sa pag-record niya maigsoon sa Deuteronomio Kapitulo 6 ay sa di pa diyan na maigsoon Driyot ang nalimot ato dayang proverbio this time happy tawa malimot proverbio sa dita kadali Kapitulo 15 unya sa bersikulo niara no? Verse 29 ato ning subli og ato ta karon sa verse 30 sa 15 bersikulo 29 the Lord is far from the wicked halayo daw ang Ginoo sa mga taong dotan but he hears the prayer of the righteous nga patalingo ang Ginoo sa pangalyo po pagampo sa mga taong matarong. Ang verse 30 or rather, yes, verse 30, ingon din the light of the eyes rejoices the heart, and a good report maketh the bones fat. Unsa daw, higala? Ingon pa din ni Solomon. Ang 15 na, Pastor? Yes, 15, versikulo 20, rather 30. Ngayon niya, ang kahayag sa mga mata nagakalipay sa kasing-kasing og ang mga maayong balita nagapatambok sa mga bukog. Daghang kaing kamaturan sigara ito makita dari. Una, pag yun ni Solomon din nga the light of the eyes rejoices the heart. So, siyempre, no, kung siya makita sa mata, makalipay. Katabit ang pag-ato ng Japan, siyempre, no, na kanabang first time na kung nakaatong Japan, labimboy, sige, magbalik-balik dito, si Charis. Pero kami ni Malo, ni Limuel, nga first time nakabot og Japan, ignorante yun po. Siyempre, first time pa mga kabot. Ambot lang ka mo siguro, kung banyo kung naminaw ron, nakatong na po Japan. Na, kuhan, good. Ang unang makita na to siya, ma-appreciate na to sa Japan, maong ilang pagka-limpiado o limpiada. In order gyud pagkahuman ila dito pulido ila matrabaho pulido gyud kana bang kung sa kuan pa tinud-anay gyud nga trabaho wala na ingon nga pwede ra na mga Pilipino pwede ra na sa ilaha magsun dili so mali sa atong mga nakita dito nga kalimpyo silang lugar ay nakapalipay no nakapalipay gyud na. On the other hand, na ay sa YouTube may soon, na ay nasod din ako sa tinusang nasorang at patigyo pong hugawa. No? Patigyo hugawa. Ilang mga street food may soon, grabe. So, marag makapag-uol sa itong kasing-kasing, nga mutanaw. Makapag-uol, makita na ito ng yun na. O may soon, mausap na sa ato ang Kristohan nung kinabuhi. Kita mga pastor nga, kung makita na to ang mga membro nga naga sa panahon nga muhatag-tag message, gakalipay nga maminaw, kita sab maraba og ma-inspired ta og wali gyud. Kamong mga membro nga minaw ron. Abi ninyo og kaming mga magwali, pakita mong marabita og way gana maminaw paghuman matuog pagyud. Panahon sa pagsimba, inoon, mo ko nakita din resto sa church nga, na inatugaw sa mga bata. Pagka na bang mga simbahan,
Maintag alas 2 hapon kay ting tulog magyud na, pero alas 10 sa udto buntag maigsoon di man nating tulog. Ha? Mana nga mga membro dili gyud maghimog mga actions nga makapadiscourage sa inyo mga pastor. No kan makapadasig, no? Og mo na ingon ni Apostle Paul di sa Book of Hebrews, tahoran ninyo sila. Pero kini pong pagtahod ba maigsoon di ba ni madiman ha? Di ba na madiman ang pagtahod ninyo na tahora ko ninyo ha? Di ba yun na maigsoon? Kaya pwede naman moingon ang mga subordinates nga tahod may pero sa ilang heart dahil dito gagabagot-bot. So dili na madiman ang kanabang masugo ang pagrespeto, no? Kundi ang respeto mahimo na sa usa ka tawo kung naa siya makitang maayong butang sa maong tawo nga angay respetuhan. Okay, so balikan sa nato ang Proverbio 15 versikulo 30. Ngayon din ni Solomon, no? Ang kahayag sa mga mata nagakalipay sa kasing-kasing. Kitang mga dunay maayong pananaw bitaw maigsoon, no? Kabalo ka ba usa sa mga maghatag na itong dakong kalipay sa itong kasing-kasing kanang mamalandong tas pulong sa Ginoo. Literally ha, literally good. Makita natin sa ang mga saad sa Dios sa mga igsoon, no? Ang mga saad sa Ginoo dinhi sa maong bersikulo atong makitaan nga maigsoon mahatag kalipay gyud. Bitaw na ko'y asa mo akong gamay gagmayng kini bitaw sa king sa kwan kining sa Gideon International gamay tuod nga Bible maigsoon pero naa din hay mga promises gilatidaan ba makahatag kahupay sama palitan na karon no kung naatas sa kasubo sa may atong buhaton o sa may tambag ni James kung natas sa kasubanan ang tambag ni Santiago maigsoon tawan nyo ang Book of James unya chapter 5 kapitulo 5 si Santiago mahiga isultian no ang igsoon sa atong Ginoo. Verse 13, 5:13 sa James, is any among you afflicted? Sa may mudangat bagi sa to aning mga kasakitan no sa mga affections maigsoon no mudangat po gusto ani kay di mangyutaan na kuan di mangyuta ingon nga makagawas ni maong mga kasakitan mga problema. Pero usay maayong panambago ni James din ha. Kung nato sa afflictions, mga kasakit, mga pagantos, ingon niya din ha, let him pray. Pampuas siya. Pero ba nagibuhat lagi niya, dinawali mo ito na ko last Thursday, itong prayer meeting, daw itong gibuhat ni Noah. Sa diya, si gisugo sa Ginoo Jonah, gisugo sa Ninibe si bat minong nga Tarsis mato padala ang Ginoo makusog nga bagyo hantod nga si Jonah nakaon sa dakong isda sa dito siya tiyan sa dakong isda grabe to maigsoon kasakitan nga angkon ni Jonah pero sa iyang unang gibuhat chapter 2 sa Book of Jonah verse 1 nagampo si Jonah muna nga ang atong mga mata kung magsigin ni ugbasag Biblia maisuon og ato ang kanabang dawaton ang mga kamatulang gitudo din maghatag ni kahayag sa itong kinabuhi at ang muna sa hindi James dari is any among you afflicted doon na ba'y mga gisakit diha ninyo sa tingin din na ba'y mga nag-antos ninyo din pampuas siya nabay nagmalipayon diha kanyo napawita siya kung masalmo usa yun ni David kung si David mo yung nagsuhat aning salmo mato pa niya sa Psalm 119
Psalm 119. Kanindot sa giingon din ni David, or kaysa ba ning salmista doy, nagsulti. Ingon niya din sa verse 18. 119, verse 18. Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Buka akong mga mata, abli akong mga mata o Ginoo, aron masudlong ko ang mga kahiblungang mga butang gikan sa imuhang kabaloran, gikan sa imong mga pulong. Manindot kayo, no? So, I hope mag-show nga kita, ma-encourage ta, kanigyon na Solomon nga, ang kahayag sa mga mata, maghatag, sa tuwing nila sa atong gibasa, Proverbio Kapitulo 15, versikulo 30, the light of the eyes rejoices the heart. Sige, ato ta, mag-isang padayon sa atong paghisgot, mahitungod ni ining Iglesias, itong Ginoo sa Kristo. Atong nakita, no, nga ang mga doktrinang gibili ni Christ sa iyang iglesia, nga din nanaghan iyang mga kaiglesiyahan nga susama ra gyapon mga practices and doctrines. Unang gitudlo sa atong Ginoo maisunong tuod nga Dios, no? O mao nang kitapod nga mga Sovereign Grace Landmark Baptist people, atong gituhan nga doon na lamay usa o bugtong usa ka buhi og matuod nga Dios. Dili daghan usara. Kung ako na-mention itong niaging paghisgot na ito, Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4, the Lord our God is one Lord. Salang. Yan na paigingon dito ni propetang Isaias. Isaiah chapter, kanindotan ng gigingon ni Prophet Isaiah. Isaiah chapter 43, and then verse 10 and 11. Singin din 43, versikulo 10, God said, you are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am me. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Matud pa sa Dios, gawas nako, wala na'y laing manluluwas. Wala na'y laing manluluwas. Kaysa man ang gipadayag sa Biblia nga manluluwas. Wala laing manluluwas. Din sa Biblia, higara sa bagong tugon nga gipadayag. Wala ka, kana, wala laing kundili ang ato ang Ginoong Hesukristo. Buhat 4, versikulo 12. Walay laing ngalan sa gikan sa langit gihatag diri sa yuta katawhan nga din ang tao maluwas. Way lain paagis kaluwasan. Kaysa ngalan, kaya ko may laing maluluwas. Kaysa ngalan na Matthew 1:21, nganlan siya Jesus. Kay siya mao may magluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Muna ang matuod nga Dios sa Bible. Unya, kanang Ginoo nga atong gialagaran maigsuon. Remember this, kanang Dios nga atong giila, nga atong gialagaran. Mo'y Dios nga walay kinutuban. Kita maigsuon na may kinutuban atong kinabuhi, may kinutuban ka na bang na ay ending ba? Na ay beginning atong life, sa dahil himugso ta, ganit dito patastian sa atong mga inahan, dito magsugol atong kinabuhi, physically, sa dito patastian sa atong inahan, sa iyang womb. Unya, na'y kinutuban, muna ang tao mamatay. Pero ang Diyos may gasuon, wala siya'y kinutuban. Di ka makaingon nga diha ra ko to bang Ginoo, dili mabitaw na nga kita gitudloan Dios Bible higalang sa kunay muhangad diha sa Ginoo. Siya ang Dios. Siya ang Dios nga walay sinugdan o walay katapusan, walay kinutuban. Kanindot sa gingon
ni Salmista David. Kabantay mo ng Salmo 139. Pasaon sa nakumaksyon kadali, patay oras, ay napipila ka mga minuto. Salmo 139. Unya, diha sugod sa versikulo 7. Ingat pa din ni David, "Whether shall I go from thy spirit? Or whether shall I flee from thy presence? Asa man ako mo tago, mo kalagay, gikan sa imong espiritu? Or mo tago, diya sa imong tubangan? If I ascend up into heaven," mato pa ni David, "kung musaka ako nga to sa langit, tuwa ka, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there." Kung maghimo sa kog higdaanan dito impyerno, tuwa ka usab Ginoo. Yawa na. So wag yung dapit nga walang Ginoo. Verse 9, "If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me." So, wala gyud dapat magsun nga wala ang Ginoo. Mo na kita usani sa kining maong kamaturan nga ang Dios naas tanong dapit. Mag-careful kita sa atong mga actuations, sa atong mga ginabuhat ba. Ganap itong mag-inusara taon sa atong ginahimo. Tadi kung nagsigir na tag-scroll na nga ito ang touchscreen diya, sige kung sa'y tanaw diya. Wala na mga estudyante, kamang mga estudyante tingali og wala mo ituon-tuon, tuwara mo nalingaw anang unsa nang dulaa gani ron. Resulta pas pagpamalikas, kanang masuko na ba yung pildi. Ayaw yun ayaw yun. Kaya na ay Ginoo nga makakita o nakita nini. Matay oras, ato ni Padayon ugma. Ito ni Padayon nga itong pag-isgot sa pulong sa Ginoo higala. Tingay ikaw karon sa iyong pagpaminaw. Wa pa naman sa natin kaluwasan na hagon ko ikaw nga hinusuli mo masala. Sa ligan mo si Kristo, ingon nga imong ginugman luluwas. Hantod ugma. Samantak na sa mga istasyon, inyong mga higaras kahanginan, Andres Atop Jr., Atty. Lemuel Atop, manamilit kami, mag-ingon ang Diyos, magkapanalangin, kanatong tanan.